Hindi nga akalain ng lahat na magiging magkasama sa isang koponan itong si Chris Paul at si Stephen Curry, hindi akalain ng lahat na mapupunta siya sa Golden State Warriors. Sa isang panayam kay Jonathan Givony ng ESPN, inihayag ni Steph Curry ang kanyang napakatapat na damdamin tungkol sa pakikipagtambal kay Chris Paul. Sa pahayag ni Stephen Curry, sinabi niya na ito daw ay magandang bagay sa basketball, at sinabi niya pa na nagkaroon sila ng maraming mga laban sa nakaraang taon, at idinagdag niya pa noong magkasama pa sila sa rookie season kung saan si Chris Paul noon ay papasok na sa 18 years old at si Stephen Curry naman ay magiging 15 years old pa lang, at ngayon hindi raw akalain na may pagkakataon na sila na maging magkasama, at sinabi pa ni Stephen Curry na sana daw ay manalo sila sa pinakamataas na antas na magkasama. Kapag iniisip natin sina Steph Curry at Chris Paul, malamang naisipin natin ang masamang alitan sa pagitan ng Clippers vs Warriors noon o Rockets vs Warriors o nito lang Suns vs Warriors. Ngunit ang nakakalimutan ng mga tao ay ang turingan ng pagkakapatiran ng dalawang ito sa kanilang rookie season noon. Sa ngayon aabangan natin kung gaano kalaki ang magiging full circle moment ng duo na ito sa papasok na season. Matagumpay nga na kinuha ng Boston Celtics itong si Kristaps Porzingis, ngunit sa naganap na trade na wala sa kanila ang isang point guard, na isang defensive player na si Marcus Smart. Samantala hindi nga maglalaro si Kristaps Porzingis para sa kanyang team na Latvia sa 2023 FIBA World Cup sa huling bahagi ng buwang ito, na may kaugnay sa kanyang injury. Ang kawalan ni Porzingis ay isang malaking dagok sa pag-asa ng Latvia sa kanilang unang pagpapakita sa World Cup. Siya ang pinakamagaling nilang manlalaro at isa sa dalawang manlalaro ng NBA sa kasalukuyang roster kasama ang forward ng Oklahoma City Thunder na si Davis Bertans. Ang koponan na Latvia ay iginuhit sa Group H kasama ang Canada, France at Lebanon. Maglalaro sila ng kanilang mga laro sa unang yugto mula Agosto 25 hanggang 29 at kailangang magtapos sa top 2 para umabanti. Sa pahayag ni Kristaps Porzingis, sinabi niya na mahirap para sa kanyang mga taga-suporta sa kanyang pambansang Latvia na nagdesisyon na hindi makalaro sa World Cup. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagbawi at isang paulit-ulit na pagsusuri sa MRI, ang pananakit ng kanyang paa ay ang pumipigil pa rin sa kanya na maglaro. Ang desisyong ito na hindi siya makalaro ay ginawa sa parehong medical staff at coaching staff ng pambansang koponan, pati na rin ng Boston Celtics team, na may payo at opinyon na kailangan na ngayong ipagpatuloy ang proseso sa kanyang injury. Sa ngayon siya ay inaasahang maging handa para sa Boston Celtics sa training camp, at inaasahan siya na magiging handa para sa pagbubukas ng season.